Tayo po ay dumako sa Matthew 5:18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. 10 reasons why I believe that the Bible is the Word of God. Ito po ay na-preach ko na sa Riyadh. At ito po ay in-expound or binigyan ng outline ni R.A. Torrey. Si Torrey ay isang doctor na kasama lagi ni D.L. Moody during the time kasama po sa mga revival meetings, isa sa mga doctorate at president ng kolehiyo. So, ito po ay isa sa mga tanong na dapat nating itinatanong sa ating sarili. Ba't ba tayo naniniwala sa Bible? Bakit ba hindi tayo kumuha ng... Yung iba kasi naniniwala sa Bible. Meron ako nabasa na napanood na bukod sa Bible, naniwala rin sila sa mga writings ni Ellen G. White, mga Sabadista. Yung mga Mormons naman, bukod sa Bible, niwala sila sa mga nadiskubre ni Joseph Smith. Yan naman ang mga Mormon. So, laging merong mga dinadagdag. Yung Bible naman, plus yung kanilang mga kasulatan na ginawa ng mga pare, mga pope, ay dinadagdag nila sa Bible. Yung kanyang tradition. Kaya winarningan po tayo sa Mark 7:13, sinasabi, in vain you make traditions, in vain you make the word of God of none effect by your traditions. So, matagal ng sakit ng tao yan. Na meron word of God, pagkatapos merong, dahil sa tradition, explain away yung pagsunod sa salita ng Diyos. Kaka-explain ng mga leaders, iba na ang meaning ng Word of God. Nawa ay wag mangyari sa atin yon. Na explain ako ng explain para ma-explain away. Alam nyo, merong magagaling dyan eh. You explain something to explain away something that is obvious. No? Wag po tayong pumayag. Gawin nating masinsin ang pag-aaral so that we will be a church according to the Scriptures. Now, first reason of R.A. Torrey that why he believed the Bible is the Word of God, and this is a valid reason which we ought to adopt to ourselves on the ground of the testimony of Jesus Christ. Bakit ka naniniwala sa Bible na ang Bible ay salita ng Diyos? Actually, yung Bible hindi makikita sa Bible yung salitang Bible. Ang ginamit ng Bible ay Word of God or Scriptures or Holy Scriptures. So yan yung or writings, no? Yan yung mga terms. Yung Bible ay galing sa word na Biblos na later on ginawang Bible or Biblos, yung summary or compilation ng 66 books. Kasi it has never been in the time of the Lord Jesus Christ, walang 66 books. Ilan lang ang books? The Holy Scriptures was only not even yung tinatawag nating Old Testament as we know it today. Kasi iba yung pagkakahati nila. Pero it's the same Word of God. It's the same content, pero iba yung pagkakahati. No? Kaya yung 39 books, according to our count today, 39 books of the Old Testament, yan ay, nung panahon ng Panginoong Kristo, andun na yan. Hindi yan bawasan, hindi yan nadagdagan. Kaya iba lang yung pagkakahati. Okay? So, 39, yan yung Holy Scripture noon. Yan yung mga binubunot nila pag nasa sinagog ka, binubunot. Naka-scroll. Tapos babasahin sa pulpito. Babasahin, tapos magsasalita ka tungkol dun.
Kagaya ng ginawa ng Panginoon, Book of Isaiah, delivered sa kanya, tapos sabi niya, after reading, sabi niya, this prophecy is fulfilled in your very eyes today. So, ganun ang ugali ng mga Jews sa synagogue. On the ground of the testimony of Jesus Christ, we believe the Holy Scriptures. Now, the Holy Scriptures, in the Old Testament, tawag nga diyan sa Mark 7:13, the Word of God, ang salita ng Diyos. Tinawag din sa Luke 24:27. Tingnan natin yung Luke 24. At verse 27. And there, 24. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. So, ano yung Holy Scriptures noon? Asan ang umpisa? Moses. When you read the Scripture, you begin with Moses. And what is the book? What do we mean, or what does Christ mean when he says, read beginning with Moses, or expound the Scriptures beginning with Moses? It means the 5 books of Moses. 5 lang ang aklat ni Moises. No? Merong mga binibenta sa Rizal Avenue na pang-6, pang-7, hanggang pang-10. Huwag niyong bibili niyo, bogus yun. Witchcraft yun. No? Pero hanggang 5 lang yan. No? At the 5 books of Moses, alam natin lahat yan. Diba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5 yan. Pag sinabing Moses, yan. So, beginning with Moses, ang abbreviation niyan ay Pentateuch. Penta means 5. With Moses and all the prophets. So, since shortcut, yung 39 books, kasama na yung Psalms, kasama na yung Kings, kasama na yung Judges, kasama na yung Joshua, Ruth, Esther, Job, Psalms, Proverbs. Kasama na yun. Kasi Moses and all the prophets, 39 books. Yun yung ibig sabihin dito na beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures. Lahat ng aklat, dinaanan ng Panginoon, yan ay malamang ay familiar din yung mga kausap niya, kung ano yung kino-quote niya. Kasi noon, walang Bible reference. O, tingnan nyo sa Exodus 20. Walang ganon. No? Di ba nakasulat sa Deuteronomy 29:29? Walang ganon. Walang mga reference. No? Basta sinasabi lang nila, alam na nila kung nasa scripture yun o wala. Sana ganon din tayo lahat. Pagka ba may nag-quote sa inyo, ng Holy Scriptures, ito sinasabi ng Bible. Masasabi mo ba na, teka, wala sa Bible yan Naalala ko si Raul Rocco sa PICC. Sinasabi nga ng Bible, cleanliness is next to godliness. Walang makatawa kasi nakakahiya. Siya yung guest speaker. Tapos mag-iimbento siya ng Bible niya. Tapos yung isang pastor, nagbigay siya ng isang matinding assignment. Okay, let's open our Bibles to the book of Hezekiah. Ganun yung mga tingin. Pastor, walang Hezekiah. Wala nga. Bakit kayo naghahanap? You see? Kung familiar ka sa Bible, di ba? Tatawa ka lang, ngingiti ka lang. Trick question yun Pero pagka ignorante ka, maghahanap ka. Asan ba yung book of Hezekiah? Wala. You see? So, sana familiar tayo. Alam natin, no? Moses,
Psalms, Proverbs. Pero yung mga reference, alam na natin, nabasa na natin kasi lahat. Kaya alam natin, wala sa Bible, nasa Bible. Lalo na binigay yan ng Panginoon sa atin na gift, treasure natin. Linangin natin. I-cultivate natin. Kaya maganda na basahin natin para alam natin, di tayo madadaya. So, that is the Lord na sinasabi niya that in Luke 24:27, He began with Moses. Then, in Luke 27 also, and in verse 44, tingnan nyo, in the same narrative, in the same story, and He said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. O, dinagdagan niya na ng Book of Psalms. So, it's the same. Shortcut yung Moses wrote, minsan sinasabi niya, Moses wrote, talking about the whole Bible. Minsan, quote niya, Isaiah pala. Pero yung pala, buong Old Testament yung sinasabi niya, Moses. O minsan sasabihin niya, the Word of God. Minsan sasabihin niya, the Holy Scriptures. Minsan sasabihin niya, beginning at Moses and all the prophets. Now, another description of the Word of God is in verse 44, it said, were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. So, ang claim naman niya ngayon, lahat ng mga nakasulat na yan ay kasulatan tungkol sa akin. So, yan, the center of the Word of God, the center of the Holy Scriptures is Jesus Christ. Kaya hindi dapat tayo na patayo tayo dito, tapos ang sentro ng preaching, ako, or yung preacher. No? Ang sentro ng lahat ng preaching, lahat ng exposition, the Lord Jesus Christ. Yan ang ugali natin. Yan ang atin na i-develop. May tendency kasi tayo oh, it's my turn. It's my turn to say anything I want. I'm in the pulpit. Pwede ako magpatawa. Pwede kong sabihin yung pagkabata ko. Pwede kong sabihin ko yung mga nangyari dito lang nakaraan. Between me and my wife. Pag mas marami yon, hindi mas, siyempre magkikwento ka, illustration. Pero pag dumami na yon, mas marami na yon, tas yun na yung natatandaan, yun na yung pinag-uusapan sa pulpit, sa bahay. Oh, galing ng joke ni pastor. Diba? Ang galing nung mas natatandaan nila yung kasaro sa pinaliwanag mo. The Lord Jesus Christ began with Moses, all the prophets, and the Psalms concerning Himself. Now, why should we believe the testimony of the Lord Jesus Christ? Because when the Lord Jesus Christ speaks, He is speaking out of His person. Yung pangalan niya na lang Diba? Sino ba nagsabi niyan? Parang ganon. Diba, dito sa atin, mabigat yung pangalan na halimbawa nung camp. Sino yung mabigat ang pangalan? Brother Romnick. Oh. Yan ang sabi ni camp director. Yan ang sabi ni Brother Romnick. Oh. So wala nang argument kasi pangalan ng camp director nag-usap. O sa choir, ayan ang sinabi ni choir director. Ito raw ang tono niyan. O di, tapos na. Hindi natin pagdadebatihan. Kasi yung pangalan. So, dito, ang pangalang Panginoong Jesucristo, the Lord Jesus Christ, when He said, the Scripture cannot be broken. When He says, the law and the prophets spoke concerning me, tapos sinabi niya pa, that heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Oh, not one jot or tittle of the law shall pass till all these things are fulfilled. Mabigat yun.
Kaya maniniwala tayo. By the testimony of Jesus Christ, we believe the Bible. And we cannot do otherwise. Sabi nga ng isang kanta, God said it, I believe it, that's good enough for me. Wala nang argument. No? God said it, I believe it. That is faith. Diba? Hindi mo na kailangan ng makita yung mga original. Diba? Bakit? Meron namang original writings na, although yung pinaka-original, alba, sinulat ni Paul. Yung pinakaunang mismong papel na sinulat ni Paul o sinulat ni Moises. Matagal ng pira-piraso yun. Oh, walang original. There's no such thing as original writings. Wala kang makikitang original. Kasi sinulat yan sa papel or parchments. At ang parchments ay nasisira over the years. So wala original. So paano yan? Kinokopya. Pag malapit na masira, kukopyahin. So yun na yung scripture. Ang Panginoon, nung siya ay nasa earth, 30 AD, wala naman siya hawak na original eh. Di ba? Hindi rin nakita ng Panginoon original kasi he was before Abraham. Pero as a man, he did not handle or see the originals. Pero sabi niya, this is the scripture. Tapos kinokot niya, the scriptures concerning me. Ito, the Holy Scriptures concerning me. So, yan ang ating pananampalataya. Dahil sinabi ng isang tao na yan ang Holy Scriptures, kahit di natin nakita yung original, maniniwala tayo doon sa tao na yon. Ganon yun. Kaya we believe the Bible by faith, not by seeing the original. And not even by understanding the original tongues. Sino dito magaling sa Hebrew? Yung kabisado mo, pag nakabasa ka ng Hebrew, mababasa mo, tapos naiintindihan mo. Wala. Diba? And it's not an advantage na naintindihan mo yung Hebrew, naintindihan mo yung Greek. It is an advantage only when you are having a deep exposition. Pero tungkol sa salvation, tungkol sa faith, pareho lang tayo ng faith nung mga nakakaintindi ng original tongues. Pareho lang tayo ng salvation nung nakakaintindi ng original tongues. Hindi sila mas saved kaysa sa atin. Hindi sila mas holy kaysa sa atin. Do you agree? Okay. Buti naman. Andiyan pa pala. Akala ko tulog na lahat eh. Okay. So, ang Panginoon, He authenticated the Scriptures by His own words. And His words mean a lot to Christians. His words are divine because those are the words of the very Son of God. And His words are backed up by His works. Diba? Pagka ang isang tao nagsasalita, paano mo binibigyan ng weight ang kanyang salita? Diba? Sino yung magsasabi, puro salita lang yan? Minsan, merong isang tao madaldal, tapos maraming pangako, pero hindi nangyayari. So, pagka magtitiwala ka pa ba rin, may pananampalataya ka pa ba rin sa ganong klase? Ang dahil niyang sinasabi, pero hindi nangyayari. Next Sunday, magdadala ako ng 20 bisita. Yeah. At huwag kayong mag-alala, papakainin ko kayo lahat. Pagdating ng Sunday, nga.
Wala siyang dalang pagkain, wala siyang dalang bisita. Oh. So, mukhang hindi dapat pagkatiwalaan o panampalatayaan. Ang Panginoon, pag sinabi, no, papakainin natin yan 3,000. Papakainin natin yan 5,000. Nagkakatotoo. Mamamatay ako pero mabubuhay ako muli. Totoo. So, ang Panginoon, pag nagsabi, totoo. Kaya, pag sinabi niyang, ang mga sinabi ni Moises tungkol sa akin, totoo, nagkatotoo, na ako ang anak ng Diyos, ito ang Word of God, paniwalaan niyo ito, mabigat yun. Hindi pwedeng baliwalain natin. Okay? At pag merong isang tao na nagsabi, hindi yan Word of God, hindi yan Scriptures, huwag kayong magtiwala dyan. Dalawa na ngayon ang nagpapakilala na ang kanyang salita ay dapat paniwalaan. Ang una, ang Panginoong Jesucristo na nagsasabing, Scripture cannot be broken, heaven and earth will pass away, my words will not pass away. Tapos sinabi niya pa na, beginning at Moses and all the prophets, these words spoke of me. Therefore, all of the Word of God is valid. Tapos itong isang tao na ito, huwag kayong magtiwala sa Bible. Kasi sulat lang ng tao yan. Teka muna. Yung isa, magsalita, magtiwala sa Bible, tapos sinabi niya, mamamatay ako, mabubuhay ako muli, tapos nangyari. Ikaw, sabi mo, huwag magtiwala sa Bible, kailan ka mamamatay at mabubuhay uli? Tama bang hamon yun? Kailangan patunayan mo na yung salita mo mabigat din. Kasi ito, lahat ng sinabi niya, be healed. Yung ketongin, luminis. Ikaw ba, nakapagpagaling na ng may ketong? Walk, rise up. In the name of Jesus. Tapos yung may agas ng dugo, nawala. Lahat. Yung mga patay, nabuhay. Ikaw, nakabuhay ka na ba ng patay? Para maniwala ako sa iyo. Yun ang challenge. Di ba? Ngayon, kung wala ka mapatunayan sa salita mo, ba't ako maniniwala sa iyo? Bakit sasabihin mong hindi katiwa-tiwala ang Bible na hawak ko? May nagsabing dapat pagkatiwalaan ito. Yun lamang. We believe on the ground of the testimony of Jesus Christ, He authenticated the Scriptures in the Old Testament, therefore, the Old Testament is trustworthy. Okay? Now, what about the New Testament? The New Testament, is it endorsed also? Paano ba in-endorsed ang New Testament samantalang wala pang nakasulat kahit isa, umalis na ang Panginoon? Diba? Bago nasulat ang unang-unang aklat, yung Matthew, Mark, Luke, John, yan ang mga una. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians. Wala pa lahat yan nung nandito ang Panginoon. So, hindi niya ma-authenticate. Kasi, ang ma-authenticate niya lang, yung naandyan na, 39. Yung 27, hindi niya ma-authenticate yun. So, paano na? Okay. Sabi ng Panginoon sa John 14:26. Tingnan natin. Kailangan tandaan niyo po ito. Sana isulat niyo, no? Kasi pag may challenge sa atin, ang salita ng Diyos, bakit ka naniniwala sa salita ng Diyos? Ito lang mga verse na to ang i-quote mo para pati ikaw, kasi minsan nagda-doubt ka rin sa sarili mo. Ito bang binabasa kong Bible? Talaga bang ito na galing sa langit ba itong mga sinasabi rito? Kasi buong buhay ko, inuubos ko para dito, pati pera ko, pati kaluluwa ko, nakasalalay sa salita ng Diyos. Baka
pwede bang mangyari na ang Quran pala ang tama? Oh. Kung ikaw ay nag-iisip ng malalim, pwedeng pumasok sa isip mo yan. So, kailangan alam mo yung sagot. Dahil otherwise, mawawalan ka ng pananampalataya. Lilipat ka sa Islam. Ba? Lilipat ka sa Scientology. Lilipat ka sa mga kulto. Oh. So, ito yung sinabi ng John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So, merong foresight ang ating Panginoon na para ma-authenticate niya ang isang bagay na hindi pa nangyayari, hindi pa nasusulat, sinabi niya na, binili niya na. Na pag alis ko, mayroon akong papadala, may papadala ang Ama na ang tinatawag natin na Parakletos or Comforter. At yung Comforter na yan, ipapadala ng Ama in my name. Okay? So, this is the New Testament. Merong Comforter na ipapadala. Pagkatapos, anong gagawin nung ipapadala na yon? He shall teach you all things. Yung mga apostles and the early believers na nagsulat, kagaya nila Paul at saka si Luke. Diba? Matthew, Mark, Luke, John. So, yan yung mga first writers of the gospel. Matthew, Mark, Luke, John. Tapos si Luke, sinulat niya rin yung Book of Acts. Si Paul, sinulat niya yung Romans. Tapos meron siyang epistles. Pagkatapos ni Paul, si Jude nagsulat din. Tapos si Peter nagsulat din. Then yung Hebrews, hindi alam kung sino nagsulat. Pero mukhang style ni Paul. Hindi lang sinulat na this is written by Paul. So all of these things na nakasulat, 27 books of the New Testament, meron tayong habilin, meron tayong pangako mula sa ating Panginoong Kristo na meron siyang ipapadala na comforter. At itong comforter na to, ang purpose niya, He shall teach you all things. So, tuturuan kayo. Bukod dun sa bring into remembrance all things that I have said unto you, meron pa siyang ituturo na bago. Pati yung hindi tinuro ng Panginoon, ituturo niya sa iyo. Kaya, hindi porket red letter, hindi red letter. Merong mga, alam niyo, may mga nagsasabing Kristiyano na, ay, red letter lang ang paniniwalaan ko. Pag hindi red letter, di sinabi ni Kristo, hindi panipaniwala yan. Oh, saan mo nabasa yun? Anong basihan mo ron? Bakit red letter lang? Oh, ang Panginoong Kristo mismo nagsabi, the Comforter will teach you all things. Oh. Tapos sinabi niya, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. So dalawa gagawin ng Comforter. Hindi red letters lang, pati black. Ibig sabihin, hindi yung sinabi lang ng Panginoon, yung tinuro ng Panginoon, na i-quote nila ang Panginoon, eto ang sinabi ng Panginoon sa Kristo. Pati yung mga hindi sinabi ng Panginoon, ay isusulat nila dahil galing yan sa Holy Spirit, sa Comforter. Kaya, buong Matthew, Mark, Luke, John, lahat yan, red and black, Word of God. Galing sa langit, galing sa Panginoon, galing sa Diyos. Dapat pagkatiwalaan.
Hindi porket hindi sinabi ng Panginoon, hindi na scriptures. Okay? And another verse is John 16:13. Howbeit when John 16:13. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whosoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. See? So pati yung mga hindi pa nangyari, hindi lang ang scripture, ang New Testament, ay hindi lamang record ng nangyari na. Habang nagsusulat, yung mga writers ng New Testament, hindi sila nag-iisip ng, ano nga ba yun? Ano nga ba nangyari? Kahapon lang, minsan, makakalimutan na natin nangyari kahapon. Diba? Ano nga ba nangyari? Ano nga ba yung kinain ko? Ano nga ba yung ulam ko? Kalimutan mo na. Oh. So, saan ko nga nalagay susi? Ayan, ang daming ikot natin yan. Asan na yung susi? Oh. Asan na yung pera? Saan ko nga ba nalagay yung pera? Makakalimutan natin. So, yung memory importante yan. The Holy Spirit will bring to the memory of the writers those that Jesus taught. But not only that, when the Holy Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. So pagka nagsusulat sila, habang nagsusulat sila, ginaguide sila ng Holy Spirit. Truth ba to? Diba, minsan, pag nagsusulat, nagsasalita ka, minsan nasabi mo na, hindi ka na maurungan. Yung pala, hindi nga pala yung totoo. Ang hirap ng urungan, nasabi mo na . So, gagawa ka na lang paninindigan mo na lang. Di ba? Nangyari ba sa inyo yan? No? Nasabi mo, tapos naisip mo, mali yun . Kaya lang nasabi ko na kakahiya naman sabihin kung ano-ano lang sinasabi ko. Paninindigan mo na kahit mali. May mga ganyang tao, no? Pero, pwede ka naman mag-backtrack, sabihin mo, ay, teka, mali pala yung sinabi ko. Pasensya na. So, ang tawag doon, kinakain mo yung mga salita mo. Kinain mo yung salita mo kasi mali. Pero, yung mga writers ng Scripture, guided ng Holy Spirit, He will guide you into all truth. So, they cannot write something which is false. Pag nagsusulat sila ng scriptures, because of the guidance of the Holy Spirit, protected sila from error. Hindi sila pwedeng magsulat ng mali, tapos i-erase nila. Yung original, walang erasure. Walang snowflake. Alam niyo ba snowflake? Ngayon kasi ine-edit na ng di ba? Backspace na lang . Nung kami noon, nung typewriter pa, pagka na-type mo, T, yung pala ay L, snowflake mo. Meron kang corrector, gaganunin mo, tapos ta-type ka uli. Yun ang uso noon. Pero ngayon, backspace, okay na. Tapos yung AI, di na kailangan i-correct kasi i-correct na kusa. So, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak. And, ito pa, He will show you things to come. Those that hindi pa nangyari, di ba? Ang dami rito mga hindi pa nangyari. At sinabi rito, papakita sa inyo ng Holy Spirit yan. In the latter time, some shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirit and doctrines of devils, forbidding to marry, and commanding to abstain from meats. In the latter times pa yan. So, ba't nasabi ni Paul yun? Paano yun? Nakita niya ba? Galing sa Holy Spirit yun. Yun ang work
of the Holy Spirit. Kaya, authenticated din ito, mga kapatid. Lahat ng nakasulat sa Bible natin ay authenticated. Hindi pwedeng magkamali. Kasi sabi ng Panginoon, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Marami pa sana ako sasabihin, pero hindi nyo kaya. Kaya, yung mga sasabihin ko sana, Holy Spirit na lang magsasabi sa inyo. So, yung mga writers, complete things that we need to know, na isulat nila. Yung mga hindi nila naisulat, hindi natin kailangan. Okay? So, wag na kayong maniwala kung may nakadiskubre ng panibagong aklat na sinasabi, hindi ito isinulat na discovery namin. O ito ay na lost books of the Bible. Ang daming ganyan. Gospel of Mary, Gospel of Thomas, Gospel of Barnabas. Mga nadidiscovery nila. No? Pero mga bogus. So, lahat, may mga nagsasabi, 18 absent years of Christ. Nakita ko dati sa National Bookstore. Kasi, di ba, ang Panginoon, 12 years old, nasa templo. Tas nawala. Wala ng account anong nangyari. Tapos lumabas siya, 30 years old na. So 18 years. Walang nakalagay kung ano yung ginawa niya. Nasaan kaya siya? Sabi nung iba, sabi nung 18 absent years of Christ, pumunta raw ng Japan. Oo. May na-meet siya doon na geisha. Baka nag-ninja siya ron, no? So, yung mga wild imagination ng mga tao, na gagawa sila ng aklat. At gagawin nila, ito yung ginawa ng Panginoon, yung hindi nakasulat sa Bible yan. Yan. Hindi guided ng Holy Spirit yan. Why? Dahil lahat ng may guidance of the Holy Spirit, andito na, nakasulat. Kompleto tong Bible natin. Walang mga bagay na kailangan nating malaman na hindi nakasulat. Kung hindi nakasulat yan, huwag niyong alamin. Hindi nga sinulat eh. Di ba? Sasabihin niyo, Pastor, bakit hindi kaya sinulat dyan? Kung ano, nag-asawa ba ang Panginoon? O papaano bang ginawa ng Panginoon pag siya'y natutulog, nakangangababibig? Kagaya natin. Hindi nga nakasulat eh. Ba't mo aalamin? Siya ba antukin din? Ganon-ganon. Habang nagle-lesson sa sinagoga, ganon-ganon siya. Hindi nga nakasulat eh. Alam natin, natutulog siya sa bangka. Tapos ginising siya. So natutulog ang Panginoon. Other than that, wala nang ibang account ng pagtulog niya. So yung mga ibang detalye, no, hindi ni-reveal ng Holy Spirit, wag nating ungkatin. Kasi ang mga pinasulat dyan were written for our learning, for our faith, for our salvation, for our walk, for our encouragement, and for our trust in the Lord Jesus Christ. These things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that you may know that you have everlasting life, and that you may believe in the name of the Son of God. So may purpose ang mga nakasulat. Increase yung pagtitiwala natin para lalo tayong tumibay, lalo tayong sumagana, at lalo tayong magsipag sa Panginoon. Isa pa lang yan, tapos na ako. Pero 10 yan eh. So, I don't know. Tutuloy ko ba to o next Wednesday or susulat ko na lang, basahin nyo na lang. We will see how the Lord will lead us. Let's all close